Sa ikawalong araw ng kampanya ay wala pa ding patid ang pag-iikot ng ilang kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Patuloy sa panunuyo ng mga botante at nagpapakilala. Sa Barangay Santolan, isang independent chairman aspirant at nag-iisang babae sa mga kandidato sa nasabing barangay ang nag-house to house kasama ang isang independent kagawad aspirant. Ayon kay Dolly Chavez, nais niyang tutukan ang seguridad sa kanilang lugar para sa mga kabarangay. Sinigundahan ito ng kagawad aspirant na si Domeng Mateo. Ngayon pong ikawalong araw ng pangangampanya, talagang dumadaan po kami sa butas ng karayom dahil kami po ay lahat ay independent. Alam niyo naman po pagka independent, talagang kayod marino at talagang susuyurin mo bawat daan, bawat kalsada. Yan po nararanasan namin ngayon. Humihingi kami ng tulong para sa amin, sa kagawad ko na si Domeng Mateo na tumatakbo. Inihiling ko po sa inyo na kami ay bigyan nyo ng pagkakataon para makaupo. Dahil pag kaming dalawa nakaupo, lahat po ito gagawin namin sa abot ng aming makakaya. Nag-iisang babae lumalaban, tatakbo bilang kapitana ng Barangay Santolan. Ilaw ng tahanan, magiging ilaw ng barangay. Ang una ko pong plataforma tungkol sa seguridad at kapakanan ng bawat Santoleño. Dahil dito po sa atin ngayon sa Barangay Santolan, maraming nakawan, agaw bag, agaw bicycle, agaw motor, lahat nandito na po. Kaya ibabalik po natin ang kapakanan at ang seguridad ng bawat tao dito sa Barangay Santolan. Magkakaroon po tayo ng police at precinct visibility. Susubukan natin po hanggang sa aking makakaya. 24 hours ang CCTV natin, paggaganahin natin at meron po magmomonitor nito para makita po lahat ng kaganapan dito sa ating barangay. Paiilawan natin lahat ng madidilim na kalsada at eskinita. Dahil lahat po ng eskinita at kalsada dito napakadilim. Talagang matatakot kang maglakad sa gabi eh. Hindi mo maiisip na ligtas ang bawat Santoleño dahil marami talagang krimen na nangyayari ngayon dito. And then, susunod ko pong plataforma ay tungkol sa basura. Magkakaroon po tayo ng waste management treatment para po hindi nakakalat lahat ang basura. Ang susunod po ulit, ang tungkol sa mga stray animals. Marami po kasing tayong mga stray animals dito sa ating Barangay Santolan na pababayaan. Gusto ko po magkaroon tayo ng pagkakapon ng bawat aso, pagpababakuna, para po kung may makagat man po ang mga hayop natin dito, ay ligtas ang bawat Santoleño. At sisiguraduhin po natin na mayroong bakuna sa bawat makakagat ng aso. Kapakanan at kalusugan para po sa mga senior, PWD, mga buntis at mga bata. Lalong-lalo na po ang mga PWD natin dito. Kulang-kulang po tayo sa ramp, yung pong pinagdadaanan ng mga wheelchair nila. Kung magagawan po natin ang paraan to, susubukan po natin hanggang sa abot natin ating makakaya. Ang mga senior, gagawan po natin ang paraan na hindi na po sila pipila, umulan, umaraw sa pagkuha ng kanilang mga benefits. Tayo po ang pupunta sa kanila, tayo ang sasadya para sa kanila. Hindi na natin sila papipilahin. At ang mga buntis, bibigyan natin ng care, lalo na pagdating po sa pagpapasilang ng kanilang mga bata. Lahat ng gamot na kailangan nila, ibibigay natin sa kanila. Babaguhin din natin ang patakbo sa health center. Sisiguraduhin natin na sila ay nasa wasto at tama. Kailangan ko po ng power ng mga babae. Ngayon, pati po ng mga tatay, ako po iluklok nyo at masusubukan nyo po. Huwag nyo po kaming kalilimutan. Kaming dalawa lang po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Dahil nasa amin lahat ang dahilan para kami bumoto. Yung care namin sa bawat puso ng isang tao, yun ang hinahanap namin. Yun ay bibigay namin sa kanila. Hindi ko gagamitin ang mata ko para bumoto. Ang gagamitin ko, isip at puso. Dahil nandito ang pag-ibig na manggagaling para ikaw ay iboto na isang tao. Kaming dalawa dapat ang iboto dahil meron kaming puso. Yun ang ginagamit namin, hindi mata, puso at isipan. Babakon ho natin yung mga plataforma na makakaganda ho sa bayan ng Santolan. Siya na po yung tinatawag nating kaayusan. Kailangan ho, lahat ng tao rito na mamamayan, malagay ho tayo sa walang kinikilingan,
walang pinapaboran. Para ang takbo ng ating dito sa Barangay Santulan is maging maayos. Sa safety, yun ang ating kailangan opisyalis, nagkakaroon sila ng training para yung kung ano man ang matutunan nila, ma-implementin nila sa ating pamayanan ng Santoleño, yung dapat na maging maganda at maging smooth ang takbo ng ating safety dito. Kasi minsan nababalitaan namin dyan, marami dyan sa ibang lugar, halos na may hold up, naaagawan po ng cellphone. Kailangan po yung ating sa peace and order, kung sino man po ang namumuno, dapat po magkaroon sila ng training para kung ano man ang kanilang nabot na kaalaman, ma-implementa ho nila sa kapwa nila barangay. Tungkol sa kapakanan, unang-unang priority natin yung mga PWD na alam naman natin na yun ay kailangan ng kalingap. Pati ang lahat ng senior citizen sa pamayanan ng Santulan. Kailangan po ang senior at saka yung magkaroon sila ng isang health center na pwedeng kung ano man ang problema sa medicine, doon sila agad makakatakbo at kung kailangan ng check-up. Kasi po sa nakikita ko ngayon, pagka magpapacheck up ang mga PWD at saka yung senior, halos pumipila po sila. At wala ho silang priority lane. Kaya ang nangyayari, nakakahawa yung ating mga PWD at alam na nyo naman po na ayun yung mga may kapansanan na dapat maging priority, di ba? Ang ating senior naman po, ganun din. Halos hindi na makalakad, nagpupersige pumunta. Kailangan ho ang mga protection ng mga iyon. Pangailangan sa gamot, sa kanilang yearly vaccination about kung ano man pong flu yun. Lalo na po ang senior citizen, marami po silang problema na hindi nilang na-avail. Sana po kung ako ay tutulungan nyo, susuportahan nyo kami ng aking chairman. Sana po, suportahan nyo po kami para ho ma-implemento namin sa mga kapwa namin yung aming plataforma para ho maayos natin na takbo. Yung wala akong kinikilingan, wala akong pinapaboran, pantay-pantay ang tingin kailangan sa tao. At saka isa pa po isang bagay, bakit po hindi natin subukan ng isang babaeng mamuno sa ating pamayanan? Bakit ko? Bakit po? Dahil po, tinan nyo, ang ating babae is larawan ng isang ina na tumatanlaw sa ating tahanan. Kung sino naman pagbibigyan natin ng pagkakataon na siya naman po tumanlaw sa ating Santoleño, makikita po natin ng mga malaking problema. Sana po, suportahan nyo kami ng aking chairman. Samantalang isang supporter ang nagsabi na natulungan na umano siya ni Chavez kung kaya't ibibigay niya ang tiwala niya dito para maging kapitan. Sige po, ulit po tayo pakilala po. Ako si Lisa Fernandez, na dito na po ako pinanganak sa Santolan at dito po ako lumaki. Kaya ako po sinusuportahan si Ka Domeng Matayo at si Kapitana Dolores Kamuyag Chavez. Ay nakikita ko po sa kanila na ang puso nila at ang adhikain nila ay makatulong sa ating mga senior citizen at mga batang may sakit upang mabigyan sila ng karapatang lunas o matulungan kung saan nating aspeto sila pwedeng tulungan. Isa po ako sa mga natulungan ni Dali Chavez noong panahon na ako po ay nangangailangan. Hindi po sa pinansyal, pero kaagapay ko po siya sa aking mga problema regarding sa saan ako dapat tutungo. Binibigyan niya ako ng magandang payo kung saan ako pwedeng makalapit para rin sa aking nanay na nagkasakit. Hindi lang siguro sa akin pwede gawin yon. Sa lahat po ng umaasa at nakaagapay kay Dali Kamuyag Chavez at kay Konsehal Domeng, alam ko po nandyan siya at tutugon sa amin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.